Tropa natin dyan sa Canada na nagre-renta lang mga tropa, pero ang akala nila lugi sila o walang napupuntahan yung pera nila kasi sa isip nila tapon pera lang ang pagre-renta mga tropa. Pero hindi nila alam o hindi nyo alam kung ikaw ay nagre-renta dito sa Canada na merong advantage yan kapag ikaw ay nagre-renta dito sa Canada. Huwag mo naman malayan tropa na porket nagre-renta ka ay lugi ka na o talo ka sa mga may bahay dito sa Canada o yung may mga mortgage. Pero alam mo tropa, malaki ang advantage mo kaysa mga may mortgage sa Canada. Pag-usapan natin yan mga tropa at panoorin mo yung pinakahuli. Kasi yung pinakahuli ay yun yung may mislook natin yung mga nagre-renta dito sa Canada. Kasi akala natin wala nang napupuntahan yung pera natin. Pero yung pinakapanghuli mga tropa, doon mo malalaman kung bakit advantage ka sa mga mayroong mortgage dito sa Canada. Ang advantage mga tropa, syempre hindi mo kailangan ng malaking upfront cost. Ano ba yung upfront cost? Hindi mo kailangan mag-ipon ng down payment ng mga 5%, 10%, 20% kapag magre-renta ka mga tropa. At hindi mo rin kailangan ng closing cost. Kailangan mo lang renta sa bahay na uupahan mo. Yun lang, wala ka ng ibang kakailanganin pera, kundi pang renta lang. Dalawang advantage mga tropa, hindi mo kailangan magbayad ng property tax, maintenance at saka repair cost kasi ang magsasagot nun yung landlord mo o yung inuupahan mo. Lahat yun ay sagot ng yung landlord. Wala ka nang ibang babayaran kundi pang renta lang. Yun lang, wala nang iba. Pangatlong disadvantage mga tropa, pangatlong advantage pala mga tropa. Siyempre kapag may nasira dyan ay hindi mo na papagawa. Ang gagawa niyan o yung dapat gumawa niyan ay yung may-ari mga tropa. Pero mga tropa, dito sa Canada, depende yan mga tropa kung sa usapan ninyo, sa pinirmahan yung kontrata, kung ikaw ang nakasira, ikaw ang magbabayad. Pero kung natural na nasira, like nasira yung faucet or nasira yung lababo or ano naman nasira na natural at hindi naman ikaw ang may sala, ay ang may-ari dapat ang gagawa nun. At itatawag mo na ito sa kanilang mga tropa kapag may sira na ang iyong bahay. Ika nga pala, merong mga insurance o renter insurance doon mga tropa. Pero dito sa Canada, hindi ko lang alam mga tropa, pero i-correct nyo ako sa mga province niyo ay baka merong renter insurance na tinatawag. Pwede kayong mag-apply nun. Pero another insurance or ibang insurance tungkol sa bahay ay wala kayong babayarang insurance. Kung di, yung may-ari lang ang kukuha nun para sa inyo o para sa bahay mismo. Dapat na advantage ng mga nagre-renta sa Canada mga tropa, ito yung tinatawag na geographic at saka mobility advantage. Ano ba to mga tropa? Siyempre kapag merong ibang opportunity outside ng province na nirerentahan mo, madali kang makakalipat at madali kang makaka-move kasi hindi naman sa iyo yung bahay, nagre-renta ka lang. Sa ibang province ay nakakita ka ng mas magandang opportunity like career opportunity or business opportunity or kahit anong opportunity para sa iyo mga tropa. Let's say mas mataas yung sahod ng parehong skills mo o parehong trabaho mo kung saan ka naroon, kung lilipat ka sa ibang lugar, ay madali ka makakalipat kasi wala ka namang bahay dito at nagre-renta ka lang. Kapag natapos yung renta mo, madali ka nang makakalipat o madali ka makaka-move sa ibang province kapag mayroong ibang opportunity. Isang advantage mga tropa, kapag tumaas ang value ng bahay at tumaas ang interest ng bahay, ay hindi mo kailangang problemahin to. Ang mga problema nun ay yung may-ari ng bahay. Kasi kapag tumaas, let's say after 5 years, 5 years kasi dito ang term or 3 years ang term ng mga bahay dito bago ka mag-renew ng iyong interest rate. So kapag tumaas ang interest rate, hindi ka apektado ron. Ang kailangang mamroblema nun ay yung may-ari ng bahay mga tropa. So wala kang problema sa pagtaas at sa galaw ng interest rate ng mga pabahay dito sa Canada mga tropa. Wala kang problema doon kundi renta lang mga tropa. Sunod na advantage mga tropa, napakadali o madali ka nang mag-budget sa bahay mo mga tropa. Kasi nga, fix lang yung binabayaran mo. Let's say kung ang bahay mo ay, ang upa mo ay mga nasa 1,500 lang per month, yun lang ang babayaran mo. Hindi ka na magbabayad pa ng kung ano-ano like maintenance, property tax, insurance, di ba? Kung ano pang mga binabayaran sa bahay kapag ikaw ay nagre-renta lang mga tropa. Ito nga pala mga tropa, no? Minsan dito ang advantage niya sa mga nagre-renta kapag yung inuupahan mo ay nilibre na lahat. Let's say, sa upa mo kasama na yung utilities
Merong mga nagpapaupang ganyan mga tropa at kapag nakakita ka ng ganyan na nagpapaupa ay bonus na yun mga tropa at nakalagang napakalaking advantage na para sa'yo kasi ibang mga nagre-renta dito sa Canada ay hindi sinasama yung utilities. Hindi rin kasama yung internet, diba? Sagot ng mga nagre-renta yon. So, renta plus utilities minsan mga tropa. Pero kapag nakakita ka ng nagpaparent, common dyan yung mga Pilipino mga tropa. Kasi tayo mga Pilipino, kapwa Pilipino ay napakadaling mag-usap o madaling kausap mga tropa. Kapag sinabi ng renter na o yung papaupa na sige, sagot na lahat. Ito lang babayaran nyo, andun na lahat. Kumbaga, included na lahat ng mga babayaran mo. Yun, mas maganda kung makakita ka ng ganong nagpapaupa. Imagine, wala ka nang babayaran pang mga utilities, kundi talagang renta lang, pure renta lang, di ba? Wala ka nang iintindihin, kundi renta lang talaga. Yun ang advantage din ng mga nagre-renta rito sa Canada. Walang iintindihin, kundi renta lang talaga, di ba? Talaga mag-budget na kasi fix na yung renta mo sa bahay. Ang intindi mo lang ibang mga expenses like transportation or kung may hinuhulugan ka pang sasakyan, bisa kang kinuha at hinuhulugan mo pa to, pagkain, tapos yung travel expense niyo at kung ano-ano pa mga luho niyo sa buhay mga tropa. So, renta lang talaga ang kailangan mong bayaran sa landlord mo at wala nang iba. Napakalaking advantage yan para sa mga nagre-renta. Ito na yung pinakapanguling advantage ng mga nagre-renta mga tropa. Karaniwan tong nami-mislook at hindi gaano nakikita ng mga nagre-renta na napakalaking advantage para sa kanila. Ito yung opportunity cost. O tropa, kung meron ka nga palang nakukuhang value sa ating usapan ay hit the subscribe button. Tulungan mo kong iangat ng algorithm yung kwentuhan natin about buhay-buhay Canada at marami pa tayong matulungan na ating mga kababayan dito sa Canada about buhay Canada. So hit the subscribe button, like and share na rin mga tropa. Batong opportunity cost mga tropa, ito yung pera o yung oportunidad, pwedeng pagkakataon, pwedeng opportunity, pwedeng career opportunity, business opportunity, di ba? Sinabi ko kanina kapag meron kang opportunity sa labas ng province kung saan ka naroon, ay madali ka nang makaka-jump o madali mo makukuha yung opportunity na yon kung meron man. Kung meron ka namang career opportunity, ay madali mo rin makukuha kasi nga pwede kang makalipat anytime na gustuin mo. Ito pa yung isang opportunity na opportunity cost na hindi rin nakikita ng mga nagre-renta. Halimbawa, di ba hindi ka nga nagbabayad ng mga maintenance cost, property tax, at saka insurance ng bahay mo. So yung mga dapat mong gastusin doon ay pwede mong gastusin sa mga gusto mo. Like travel, di ba? Pwede mong idagdag sa travel fund dyan. Kung meron kang naiisip na idea na business, ay pwede mong idagdag yon sa business fund mo. At kung meron ka pang ibang mga pwede pang paggastusan dahil hindi mo nga ginastos yung tatlong bagay na yan o yung mga dapat mong bayaran, ay pwede mo itong gastusin kahit saan mo gusto mga tropa. Pwede kang gamitin mo sa investing or pwede mag-ipon ka ng emergency fund, di ba? Maraming opportunity cost na pwede mong makuha kapag ikaw ay nagre-renta lang mga tropa. Yun yung hindi mo binayad na nasabi ko, like yung maintenance cost, yung property tax at saka yung insurance. Kung nag-iipon ka ng para sa bahay mo o sa mortgage mo, ay pwede mong idagdag yung pera na yon. Remember, di ba? Fix yung pera mo o fix yung renta. So yung ibang mga expenses mo o ibang mga kita mo sa trabaho or sa business mo ay pwede mong idagdag doon sa pinag-iipunan mo. Let's say, di ba, kung nag-iipon ka para sa business or para sa travel, kalimitan dyan mga tropa, mga travel eh. Meron nga akong kaibigan tropa na nangungupahan lang sa isang maliit na room, bed spacing lang mga tropa. So yun lang binabayaran niya sa buhay niya. Pagkain, tsaka yun lang. Sasakyan, meron siyang sasakyan pero maliit lang at tsaka bayad na. So yung makita niya at ibang mga nakukuha niya pang mga pera sa pinagtatrabahuan niya ay nilalaan niya sa travel. Imagine yung tropa kong yun, 2 hanggang 3 beses nag-i-international travel. Kasi lahat ng pera niya ay nilaan niya lang sa pagta-travel, di ba? Yun yung opportunity cost na meron yung mga nagre-renta against sa mga
may bahay na o may mga mortgage na dito sa Canada. Ang daming pagkakataon o ang daming mga opportunity na pwedeng makuha ng mga nagrerenta kapag nagrerenta lang sila na hindi nila nakikita mga tropa. Don't get me wrong mga tropa, ako din nung nag-uumpisa ako ay nagrerenta lang din ako sa Canada. Pero ngayon may bahay na ako kaya shoulder ko lahat ng mga sinabi ko kanina mga tropa. Pero depende yan, may mga tropa tayo na binavalue yung pag magkakaroon ng mortgage kasi nga meron silang ibang reason. Meron namang iba na binavalue talaga yung renta kasi nga nalaman nila yung opportunity cost na mawawala sa kanila kapag meron silang bahay na rito sa Canada. Yung video na to ay hindi tungkol sa wag ka na bumili ng bahay, kundi magrenta ka na lang mga tropa. Depende yan mga tropa, at kung gusto mong pumasok sa home ownership sa Canada ay malaki rin naman ang opportunity doon mga tropa. Aralin mo ng maigi para hindi ka masabi natin na malugi o hindi ka maging house poor, di ba? Karamihan dyan nagiging house poor kapag meron ng bahay. Tinalakay ko na yan sa video na to. Panoorin nyo yung video na yon, ililink ko sa ating comment section mga tropa or sa ating description. Panoorin nyo yung video nyo kasi marami rin kayong matututunan doon at marami kayong malalaman about sa pagiging house poor sa Canada mga tropa. Kung gusto mo yung video na to ay subscribe ko o mag-subscribe ka or hit the subscribe button, like and share na rin sa ating mga tropa rito sa Canada para marami rin sila malaman. Hanggang sa muling pagkikita at muling kwentuhan mga tropa. Panoorin mo yung video na susunod mga tropa kasi buhay Canada yan at baka marami kang o may matutunan ka sa mga buhay Canada rito sa Canada mga tropa. Hanggang sa muli, mag-ingat ka mga tropa. Ingat, paalam!